Isang kababayan natin galing sa Saudi Arabia nagbigay ng paalala sa mga OFW sa Saudi dahil eto na ang bagong patakaran sa nasabing bansa na kapag final exit na kayo ay dapat bago ma-expire ang ikama nyo ay makalabas na kayo sa Saudi Arabia or makauwi na kayo sa Pilipinas. Dahil kapag na-expire ang ikama nyo ay expired na rin ang inyong final exit visa. At kapag na-expire ang ikama nyo na hindi pa kayo nakakalabas ng Saudi Arabia ay hindi na kayo makakasakay ng eroplano. Buti na lang at mabait ang taga-immigration dahil sila ang nakipag-cooperate sa HR ni Kabayan at nagawa nito ng paraan. Na-delay man ang flight niya pero nakauwi pa rin siya. Dahil sa mga ganitong sitwasyon ay pananagutan talaga ito ng kumpanya, hindi lamang ng worker or ng manggagawa. Upload ka? Yung passport ko pag scan nila paglabas, hindi naka-attach yung final exit ko. Final exit ka na pala. Final exit na. Ayun, naharang ako dun sa migration. Tapos tumawag ako sa kwan. Buti inasikaso kasi expire na rin yung ikama ko. Buti naka-ano ka pa rin. Tatawag ko sana sa OWA natin. Sabi ko, kailangan kong i-report ito sa OWA. Sabi niya naman yung reach out namin, no need. Sabi niya naman, I can fix it. Sabi niya naman, kaya lang, di ko na nakuha yung panton. Flight na yun. Sino nag-rebook na lang sila? Nag-rebook. Ibang pan naman, ibang Deadline. Pero na. Okay lang, at least ngayong araw pa rin nakauwi. Yun ang pasalamat ko yun sa... Kasi di ba, dapat kayo ng umaga ka dumating. Oo, sa uno pa rin. Dumating ka hapon na. Kaya lang stress. Sabi. Kinabahan ka lang sa mga nakauwi. Buti yung custom naman mabait. Kinausap niya 3 beses yung HR namin. Sabi niya, kung mag-send ka lang sa system kasi hindi nila makita sa system yung final exit ko. Yun pala yung patakaran. Kinuhanan na ako ng final exit dati, December 3 pa lang. Kaya lang yung ikama ko, expire ng December 5. Ang bagong system pala, pagka kinuhanan ka ng final exit, sa mga OFW sa live and sir. Hindi, nag-upload ka. Okay lang sir. Yung mga OFW sa Saudi na mag-e-exit, pagka may final exit na kayo tapos yung expire nyo malapit na mag-expire, dapat nakalipad kayo. Tapos ngayon kung hindi kayo naka-alis bago mag-expire yung ikama nyo, tapos yung ticket nyo bago expire na yung kanyo, hindi kayo makakaalis hindi kayo papayagang makasakay. Yun ang yun ang bagong system ng Saudi ngayon. Dapat final exit ka, dapat ang ikama mo hindi pa expired. Ganun. Oo, sir. Kailangan makaalis ka. Bago mag-expired. Kasi pag nag-expire yung ikama, expire na rin yung final exit. Ganun yung nangyari sa akin. Kaya yung buti, pasalamat ako at inasikaso agad yung kala kinagabihan, nakalipad din ako. Same day din yung Oo, simple lang naman. Oras lang. Kaya lang, napagastos sila. Obligasyon naman nila, kasalanan nila. Kasi Yung ticket na Kagaya din yan dito sa United Arab Emirates kapag mag-for good na kayo after ng visa cancellation nyo ay meron kayong 30 days grace period na tinatawag. At sa loob ng 30 days ay dapat makalabas na kayo sa UAE, kundi ay magkakaroon kayo ng fine at mauhold kayo sa immigration. Tungkol naman sa pagsettle ng end of service benefits para sa mga skilled workers dito sa United Arab Emirates, eto guys, panoorin nyo ang explanasyon ni Kabayan dahil tama ito at parang sa labor siya nagtatrabaho. Resigned ka na pero wala pa rin cancellation at settlement? Alam mo ba kung hanggang kailan ka dapat maghintay? Pagkatapos mag-resign sa UAE, hindi lang settlement ng usapan. Mahalaga ring maintindihan ang tamang proseso ng labor at visa cancellation. Alinsunod sa UAE labor law, matapos ang last working day, obligasyon ng employer na i-clear ang lahat ng dues sa empleyado at i-process ang cancellation. Ang final settlement ay karaniwang binubuo ng huling sahod, unused annual
annual leave at end of service gratuity kung eligible ang empleyado. Ang final settlement ay dapat maibigay sa loob ng 14 days mula sa last working day. Kapag lumagpas dito at walang valid reason, may karapatan ng empleyado na magreklamo sa MORE. Mahalagang linawin na employer ang responsable sa pag-process ng labor at visa cancellation. Hindi ito obligasyon ng empleyado. May dalawang uri ng cancellation. Una, labor cancellation na sakop ng MORE. Pangalawa, visa cancellation na sakop ng immigration o GDRFA. Magkaiba ang proseso pero parehong kailangang matapos. Walang batas na nagsasabing kailangang mauna ang settlement bago ang cancellation. Pero ang mahalaga, maibigay ang settlement sa loob ng 14 days at kadalasan ay ginagawa itong sabay. Paalala, huwag pipirma ng cancellation paper hanggat hindi pa natatanggap ang settlement. Pagkatapos makancel ang visa, may ibinibigay na grace period ayon sa current immigration rules. Sa panahong ito, pwede kang maghanap ng bagong employer, mag-change status o umalis ng UAE. Pagkatapos ng cancellation, siguraduhin may kopya ka ng cancellation proof, final settlement breakdown at salary certificate kung kinakailangan. Kung dinidili ng employer ang cancellation, maaari magdulot ito ng overstay o legal issues. Sa ganitong sitwasyon, may karapatan ng empleyado na mag-follow up at mag-file ng complaint sa MORE. Ang cancellation at settlement ay hindi pabor ng kumpanya. Ito ay legal obligation at karapatan ng empleyado sa UAE. Kaya kabayan, alamin ang proseso, protektahan ng karapatan. Sa mga nagtatanong naman tungkol sa end of service benefits dito sa UAE, eto guys ang kumpletong paliwanag sa skilled workers at sa household workers. May maikling paliwanag dito ang ating labor attaché sa Polo Dubai or Migrant Workers Office Dubai na ngayon tungkol sa mga skilled workers dito sa United Arab Emirates na nakalagay nga sa batas na meron silang makukuhang end of service benefits or gratuity kapag nag-resign na sila o nag-for good na sila sa Pilipinas. Puwera pa yan sa vacation pay na makukuha nila kada bakasyon. Maliwanag ko na sinasabi dun sa labor law that covers the professionals, the skilled workers, na merong gratuity. Pagkatapos ng kontrata mo, entitled ka sa end of service or gratuity. Ngunit, eto naman ang nakakalungkot dito sa UAE na hindi covered ng end of service benefits ang mga household workers or mga OFW kasambahay. So, nasa employer nila kung magbibigay sila ng end of service benefits kapag nagdesisyon na kayo mag-for good sa Pilipinas, lalo na kung nagtrabaho kayo sa kanila ng mahabang panahon. Ito ang paliwanag ng ating labor attaché. Guys, lahat ng mga manggagawa dito sa United Arab Emirates, mapa-skilled workers man or household workers, ay entitled tayo ng 1 month paid vacation kada taon. Pero mostly naman sa mga household workers ay nagbabakasyon kada 2 taon or kada finish ng contract. Kaya ang dapat na makukuha natin sa ating employer ay 2 months paid vacation leave. Meaning guys, ay makukuha nyo ay 2 buwang libreng sahod plus 1 buwan na tinarabaho nyo. So 3 buwang sahod ang makukuha nyo lalo na kapag natapat ang flight nyo ng katapusan. Kagaya na palagi namin nakukuha sa aming employer. Ba ng mga manggagawa dito sa UAE? Yes, Classic Ira. Ang lahat ng workers dito sa United Arab Emirates ay entitled sa 1 buwan na bayad na bakasyon o tinatawag nating annual leave. Yan ay nakasaad sa UAE Labor Law, sa Federal Decree Law No. 33 of 2021, ng bawat worker, pag nakakompleto ka ng 1 taon sa trabaho mo, ay entitled ka sa 1 buwan na bayad na bakasyon. Ngayon naman, kung doon sa mga workers na mayroong probationary period na tinatawag, yung 6 months, pagkatapos ng 6 months, pwede namang prorated yung kanilang pwede yun. annual leave. So, bibigyan sila ngayon ng 2 araw sa bawat buwan na Okay. pinagtrabaho nila hanggang sa makompleto nila yung 1 taon. And after that, pwede na silang mag-avail ng 30 days na paid annual leave. Ayun. So, you have to remember na ang annual leave ay hindi mo yan luho. Okay. Yan ay karapatan ng bawat manggagawa. Basic karapatan. Yes, at yan ay nilagay sa batas para magkaroon tayo ng balanseng buhay, trabaho, Tama naman. pahinga. Kasi kailangan ng lahat ng tao yung magpahinga ka. Oo naman. Hindi pwedeng puro trabaho. tuloy na nagtatrabaho Yes, ka. that's correct. So, dapat nilang tandaan na pag may day off sila or annual leave na Right. or annual leave pa for whatever it is, kailangan nilang i-enjoy yan, ipagpahinga nila yan kasi
That is not a luho, that is your karapatan. Ngunit kinumpirma at kinlaro ng ating labor attaché dito sa Dubai na hindi kasali ang mga household workers or hindi covered ang mga household workers ng gratuity or ng end of service benefits. Pero hindi naman pinagbabawalan ng mga employer na magbigay nito sa mga kasambahay. Lalo na't kung matagal kayo nagtrabaho sa inyong employer at kung naging maayos naman ang trabaho nyo sa kanila ng mahabang panahon. Sinasabi ng MORE ay hindi covered ng UAE Domestic Labor Law ang gratuity for the domestic workers. Pero hindi naman ibig sabihin ay pinipigilan ng employer. Dahil na rin nga ito sa magandang samahan ng domestic worker at ng employer ay pwedeng magbigay. Even more than the amount na kung i-compute mo ay entitled ng worker, pwedeng ibigay yun doon sa ating domestic worker. So, yung binibigay lang pala sa atin ng ating employer na 2 buwang sahod kada bakasyon, ay yun lang ang asahan ng mga household workers dito sa United Arab Emirates. At ang end of service benefits or ang gratuity ay depende na lang sa amo kung bibigyan nila kayo. Depende na lang din kung may puso at malasakit ang amo nyo bilang reward sa mahabang panahon nyong pagtatrabaho sa kanila. Sa mga nagtatanong naman kung ano daw ba ang masusunod, visa or kontrata. Eto guys, ang kumpletong paliwanag. Napakaraming mga OFW ang nagtatanong dito kung alin daw ba ang masusunod, visa or kontrata. Dahil may mga OFW na tapos na ang kanilang kontrata ngunit valid pa ang kanilang visa at patuloy pa rin pinagtatrabaho ng kanilang mga amo or employer. Ang sagot dito guys, ang laging masusunod ay ang ating pinirmahang kontrata. So, ang end or ang expiration ng ating kontrata ay yun na din ang last na pagtatrabaho nyo sa inyong employer kahit valid pa ang inyong visa. At applicable ito sa lahat ng mga OFW kahit saang bansa man sa buong mundo. Hindi lamang dito sa UAE. Na laging ang masusunod ay ang ating kontrata. Miss A, isa sa mga viewers mo, nakita ko sa comment section, kadalasan to nababasa ko, gusto nilang malaman kung ano nga bang nasusunod, kontrata ba o visa. Okay. So, itong viewers mo, ang sabi, mag-i-end na daw yung contract niya by October 11. Okay. At ang kanyang visa mag-expire ng November 18. Okay. So, ano nga bang masusunod dito? Okay, sasagutin ko yan, pero ipaliwanag ko muna ha. Kasi sa totoo lang talaga, madami kaming nare-receive po ng mga messages, tsaka mga sa comment section din, sa mga informative videos na ina-upload po sa Katalk channel. And dito sa Pak Ganon Live natin, Yes. sasagutin yung mga tanong na yan. And Napakarami. with regards to that question, na kung ano ba yung nasusunod, kontrata or Visa. Okay, so kasi pagdating sa kung kailan matatapos yung trabaho mo sa employer mo, dapat ang Okay. masunod yung kontrata. Kontrata talaga. Oo, kasi usually huli na i-issue yung visa. Kasi for example, hindi ka agad ma-cancel after ng pagkatapos ng kontrata mo para hindi ka kaagad mag-overstay. Okay. Okay, so yun dapat kung halimbawa doon sa nagtanong sa atin, kung nakikinig man siya sa atin ngayon, nanonood man siya sa atin ngayon, dapat ang masusunod ay yung kontrata. Pagtapos ng kontrata, mag-request na siya sa amo niya na i-cancel na siya. Okay. And then, after kasi, pag na-cancel na kasi siya, definitely, makakancel na din yung visa niya, the Emirates ID niya, right? So that's also somewhat protection dun sa visa na huwag na silang mag-overstay din. Oo, totoo That's ka. good. And then, dun sa cancellation na yon, dapat magkaroon siya ng copy. Kasi doon niya makikita kung hanggang kailan yung binigay sa kanya na grace period para hindi siya mag-overstay. Ayun. So, So, isa yun- rin yan sa mga madalas na question. Oo. Yung Actually, madami grace din ako. period. Madami talaga ako nakikita even sa mga messages ko. Yes. Madaming nagtatanong kasi naguguluhan. Meron kasing mga employers na tapos na yung kontrata, pero Okay. gusto nila na i-cancel nila kung kailan magtatapos yung visa. Ayun. So, Oo. ang nangyayari, parang ginagamit pa nila yung Nagagamit, oo. days Kasi ng oo. empleyado. Kasi Tsaka- gusto nilang magtrabaho. Yes. Tsaka gusto ko rin silang i-remind na yung grace period na binibigay ay hindi para ma-extend yung trabaho ninyo sa mga amo Sa ninyo. employers. Yung grace period na ibibigay after cancellation, which is 1 month, ay para sa inyo yon. Para magkaroon kayo ng chance na halimbawa gusto nyo magstay pa din dito sa UAE at maghanap ng trabaho, para May meron chance, kayong oras na yes. makapaghanap. O kung halimbawa naman, uuwi kayo ng Pilipinas, may chance pa kayo na makapag-ready o may time Prepare. pa kayo na makapag-ready na hindi kayo mag-overstay.
Ayun. Okay. So, So, hindi dapat ginagamit ng mga employers nila Oo. yun. Yung extension, Yes. grace period is for the employees, For the not for the employees. employers. And uulitin ko lang, i-recap ko lang ha, ang nasusunod with regards sa kung kailan magtatapos yung pagtatrabaho mo sa amo mo ay yung kontrata. Kontrata lagi. Kasi po yung iba, wala silang nakikitang kontrata pero nagkakaroon na sila ng visa, nagkakaroon na sila ng Emirates ID pero hindi nila nabasa yung kontrata nila or may pinapapirmahan sa kanila pero hindi nila alam kung ano ang nakapalaman doon sa pinirmahan nila. Basic po ito. Ang akin pong paalala sa ating mga kababayan, bago ho kayo mag-umpisa ng trabaho kung saan mang kumpanya or employer, ay kailangan meron ho kayong kopya ng inyong kontrata, maging offer of employment man ito or yung final contract na approve ng MORE. Or kaya kung saan man under ito ng pre-zone, importante na magkaroon kayo ng kopya ng kontrata sapagkat ang magiging basehan lahat ng benepisyo, ng responsibilidad ninyo, maging responsibilidad ng employer ay nakasaad sa kontrata. Kung kayo ay merong gustong habulin sa employer at ihahain nyo ito sa MORE, ang pagbabasihan nila ay yung kontrata. So, karapatan po ninyo ito, hingin ninyo sa employer ang kopya ng kontrata para malaman nyo ang detalye nito at kung hindi po kayo bibigyan, again, meron ho kayong remedyo at karapatan na i-call ang atensyon ng employer through MORE. Paalala din sa lahat ng mga OFW, lalo na yung mga uuwi sa Pilipinas, na dapat lagi nyong hawak ang kopya ng inyong kontrata. At karapatan talaga natin na kapag nagre-renew tayo ay hawak natin ang bagong renew nating kontrata, lalo na kapag uuwi kayo sa Pilipinas, dahil minsan ay hinahanap yan sa immigration, dahil iisipin nila na terminated OFW kayo kapag wala kayong valid contract. So guys, kapag uuwi kayo sa Pilipinas at babalik pa rin sa ibang bansa, ay dapat lagi nyong hawak ang inyong valid contract or yung bagong renew kontrata galing sa inyong employer. Ngunit kung final exit na kayo or mag-for good na, ay hindi na kayo kailangan o hindi nyo na kailangan humingi ng panibagong kontrata nyo dahil nga for good na kayo. Ang kailangan nyo lang is passport, ticket, e-travel arrival card at final exit visa o release paper naman ang tawag dyan sa ibang bansa. Cancellation paper naman dito sa UAE.